nabideohan sa kanila kamakailan na higanteng ahas. Oo ay. Ate ka na ko. Ate di man ko na mo. Ate. Ang gahitang sawa na mataang gumagapang sa kisame ng isang bahay. Alam mo ba na mayroong ilang ulat ng malalaking ahas o sawa sa kasaysayan ng Pilipinas? Isa sa pinakasikat na kwento ay tungkol sa isang higanting sawa na tinatawag na bakulaw o urokan na di umano'y namataan sa mga kagubatan ng Luzon noong panahon ng mga Espanyol. Walang tiyak ito na pitsa pero sinasabing noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo may mga kwento na napakalaking sawa na kinakatakutan ng mga katutubo noon. Narito ang mga kilalang ulat ng malalaking ahas sa Pilipinas. Una, kwento ng higanting ahas sa Bohol, taong 1990s at 1880s. May mga ulat ng napakalaking sawa sa mga kagubatan ng Bohol na di umano'y may kakayahang lumunok ng tao. Pangalawang kwento, sawa sa Ilocos noong panahon ng mga Amerikano, 1930s hanggang 1940s. May mga ulat ng higanting sawa na nakitang bumalot sa mga punong kahoy at may mga ulat na ito raw ay sinubukang hulihin ng mga sundalong Amerikano noon subalit hindi nila ito nahuli. Ang pangatlong kwentong sawa naman ay ang higanting sawa sa Davao, taong 1970s hanggang 1980s. May mga ulat ng isang dambuhalang sawa sa isang kuweba sa Mindanao na sinasabing may habang higit sa 30 metro. Isipin mo na lang kung gaano kalaki at gaano kahaba ang sawa na iyon na umabot ng 30 metro. Pang-apat naman ay ang Yamata, ang higanting sawa ng Palawan, 1990s hanggang 2000. Isang viral na kwento ang lumabas noong dekada 90 hanggang 2000 tungkol sa isang napakalaking sawa na di umano'y nakatira sa kagubatan ng Palawan. Sa modernong panahon ngayon, ang pinakamalaki hayop na naitala sa Pilipinas ay ang lolong, isang buhay na buaya at hindi isang ahas. Ngunit kung sawa ang pag-uusapan, may mga regulated python o sawa sa Pilipinas na umaabot sa higit 20 talampakan ang haba.